Magandang buhay and welcome sa kusina ni Dan Levy. Sa araw na to, isa na namang napakasarap na fish recipe ang ating lulutuin. At gagamit tayo rito ng isdang tanige. At lulutuin natin fish curry Filipino style. At umpisa na natin. Yung ating tanigi pala ay nabili ko yan mga nasa 150 to 200 grams yung bawat peraso. Medyo choice cut yan. Tapos yung kapal niyan malapit-lapit sa 3/4. Gagawin natin dito ay lalagyan lang natin ng asin. At huwag masyadong marami yung asin. Tamang dami lang. Magkabila ang side. Tapos massage lang natin. Napakasimple lang ng procedure natin. Tapos, pwede na tayo magpainit ng mantika sa ating kawali at ipiprito na natin. Lagay lang tayo ng katamtamang dami ng mantika sa ating frying pan. Tapos, gagawin natin dito ay ipiprito muna natin yung ating kingfish or tawag dyan ay tanige. Siguro magkabila ang side 4 minutes, tapos the other side 4 minutes. Ngayon, optional yung procedure na to kasi pwede nyo naman na lutuin yung inyong fish curry na hilaw yung isda. Pero para mas maganda yung presentation at lalong sumarap, ipiprito muna natin. Kasi pag yung mga Indian recipe, yung Indian version nito, ay hindi na nila piniprito. Ngayon, nasa inyo lang po yan, optional, kung ipiprito nyo or hindi. Pero mas masarap pag pinirito. After 8 minutes at maganda na yung kulay ng ating kingfish magkabilaan, pwede na natin ihango. Itabi muna natin. Tapos sa ating kawali, maglagay lang ng konting mantika. Tapos gisa na natin yung ating bawang. At yung ating bawang ay hiniwa lang po natin yan ng medyo pino. Tapos gagawin natin dito, sangkutsa lang natin hanggang maging light brown. Siguro mga nasa 20 to 30 seconds. Tapos, sunod na natin yung ating luya. At yung luya natin ay hiniwa lang natin niya sa maninipis na strips. Ganon din, gisa natin ng mga for few seconds at isunod na natin yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin, hiniwa lang natin niya ng maninipis. Tapos, igisa lang natin hanggang sa mag-iba yung appearance ng ating sibuyas. Tapos, sunod na natin yung ating kamatis. At yung kamatis natin, hiniwa lang natin yan into wedges. Haluin lang natin hanggang sa maging mushy or maging paste yung texture ng ating kamatis. Tapos lagyan na natin to ng crushed black pepper. Tapos patis. And by the way, para sa tamang timbang at ingredients list ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Tapos lagay na tayo ng curry powder at naglagay lang ako rito ng 1 kutsarita. Ngayon kung gusto nyo nung medyo matingkad yung lasa ng curry, pwede nyo namang dagdagan gawin yung 2 kutsarita. Pero sa akin yung 1 teaspoon enough na. Tapos lagay na natin yung ating gata. Tapos gagawin natin dito, hindi na natin tatakpan. I-bring to boil lang natin yung ating gata para maging creamy at maging malapot. So, isasabay na rin natin yung ating patatas para pag kumulo na at lumambot na yung kumulo na at naging creamy na yung ating gata, at the same time, malambot na rin yung ating patatas at carrots. And take note, huwag nyo natakpan kasi pag tinakpan nyo yan, magiging watery yung texture ng gata. Mga after 6 minutes, lagyan natin ng konting asin. Ngayon, tikman nyo muna. Depende po yan sa level ng alat nyo. Tapos, naglagay lang tayo ng 1 pirasong broth powder. Pwede kayo gumamit ng seafoods na broth. 1 piraso lang. Tapos, lagay na natin yung ating isdang tanigi na pinirito natin. Tapos lagay na rin natin yung ating red at saka yung green bell peppers. Ngayon pakukuluan lang natin yung ating isda sa ating gata. Siguro mga another 5 minutes.
simmering, mahinang apoy. Tingnan nyo naman yung appearance ng ating fish curry. Lipat na natin sa ating serving plate. Tapos, magsandok na ng maraming kanin at pwede nyo nang i-enjoy yung ating tanigi fish curry Filipino style recipe. At sigurado ako nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dandan.